Alright, next up, ang ating pag-uusapan naman natin ngayon ay yung about sa iba pang mga formats ng ating text document. So dito, yung ating text document ay pinalitan lang natin, 'di ba, ng file extension na dati ay .txt pero ngayon ay .html. At kapag inopen natin siya, ay na-open siya sa ating browser. Yun yung kanyang engine. Ayan. Hello world, I am Michael Tan. So, tumakbo siya using our software or application na browser. Ayan, dinemonstrate natin yan last time. At this time naman ay gagawa tayo ng simple code na kung saan ay i-run naman natin through our text. So, ang point kung bakit ko ito ay pinapakita sa inyo is because gusto kong maunawaan natin paano ba tumatakbo ang mga programs, no? Including Python, C#, C++ at iba pa, no? Ang lahat ng programming languages, sila ay binubuo lamang ng text, kagaya nito. So, nag-create ako ng bago, kagaya ng ginawa natin. Nag-right-click lang ako and then new, and then text document. So, kung ano man ang inyong gamit na operating system ngayon, meron pang create ng text dyan. So, kailangan nyo lang malaman kung ano yan. Okay? I think text edit ba sa Mac? No? So, tingnan nyo na lang po. Ayan. So, dito mayroon tayong new text document. So, open ko lang. So, let's say, ang gagawin natin ngayon ay simple text na i-run natin using Python interpreter. So, sa Python ay meron siyang sinusunod na syntax, no? Syntax. Sa English, ang ibig sabihin ng syntax ay yung rule, no? Meron ka dapat sundin na rule, no? So dito, tatype ko muna what is syntax. O kaya syntax meaning na lang. Syntax meaning, ayan. Okay, so ang syntax ang sabi ay arrangement of words and phrases to create well-formed sentences in a language. Ayan. A set of rules for an analysis of a syntax of a language. So in other words, dito sa definition na makikita natin sa online, ay ang syntax daw ay arrangement of words. No? So, para ma-arrange ang words ay siyempre, dapat nasa idea muna natin ano ba yung gusto mong sabihin. Then, kailangan mo i-arrange siya na mas madaling maintindihan. So, yan naman ang reason kung bakit ina-arrange natin yung salita. Kasi pagka ang salita ay hindi naka-arrange, like, ako punta ilog. Yan, ilog punta akin. Yun. So, pagka ganun ang arrangement natin, mahirap intindihin. O, diba? Ilog punta akin. Yan. Ako punta ilog. So, medyo yung isa naintindihan natin. Ako punta ng ilog. Pupunta ako ng ilog. Pupunta ako sa sapa. Yan. Maliligo kami sa sapa. Maliligo kami sa ilog. Yan. Pero kapag hindi maayos yung arrangement ng ating salita, words, please, mahirap siya maintindihan. Sapa, punta akin. Yan. So, kung hindi mo iintindihan mabuti, o kung wala doon yung sapa, yung punta at saka akin, so parang ang mangyayari is mag-iisip ka kung ano yun. So, ganun din sa programming language. Kailangan bago maintindihan ni computer, bago niya i-accept ang iyong idea, kailangan i-arrange mo, no, yung iyong gustong ipagawa sa kanya. So, kailangan natin ng syntax, no. So, lahat ng programming languages ay mayroong sari-sariling syntax. May kanya-kanya siyang lengguwahe. Parang lengguwahe ng tao na meron tayong Ilonggo, Ilocano, Bisaya, Tagalog, English, French, no? So, bawat lengguwahe natin may kanya-kanyang syntax. Ganon din ang programming languages. Para rin siyang wika ng tao. Ang iintindi lamang sa kanya o sabihin na natin ang mag-interpret sa kanya, mag-compile ay ang computer. So, kagaya nitong ating ginawa dito, hello world. Okay, so na-recognize, no? Yung siguro yung term maganda. Na-recognize ni operating system
na ang dulo na nilagay natin is .html, then may program siya. Itong computer natin, may program siya pang open ng HTML at yan yung ating browser. Ngayon, how about yung Python? No? So, yung Python, pag nag-type tayo dito ng hello world, ayan. Tapos i-save natin. Ayan. Okay. So, paano siya i-run, no? As a program in Python programming language, no? So, paano natin siya i-run, no? So, normally, para ma-run natin ang isang code o tinatawag natin set of character, is kailangan meron tayong engine. Yun yung binanggit natin last time. Dapat may engine. So, itong isa ay meron ng engine. Ito, yung kanyang browser. So, paano naman pag Python? At meron siyang extension din. Hindi siya TXT. Kasi pag TXT, normal text lang siya, kagaya niyan. So, kailangan natin siyang palitan. Sige, right-click natin. Palitan natin. Ayan. So, lagay na natin dito siguro hello world. Ayan, wala space. Tapos, dun sa dulo, wag natin alisin yung period. Lagyan natin dito is py. Hello world py. So, tinatanong nyo, if you change the file extension, the file might become unusable. Yes. So, ngayon, dito sa aking operating system, wala akong Python na naka-install. No, so, I think, kung meron man, just in case, hindi siya mag-run ng basta double click lang, kagaya ng itong hello world. Itong hello world, understandable agad siya ng computer, na isa siyang HTML file at ma-open siya using the browser, at yung ating browser, siya ang, itong Google, ang default browser na nakaset dito sa ating computer. While ang hello world is hindi niya alam, hindi pa alam ni computer ano ang dapat mang open dyan. So, tayo ang magdi-decide ano ang pang open dyan. So, since siya ay .py, siya ay sabihin na natin Python, at para ma-run natin to, is kailangan natin gumamit ng terminal, gumamit tayo ng iba pang mga bagay para lang ma-run natin yung nakalagay dito. Pero para hindi tayo muna mahirapan sa pag-install ng Python, is punta muna tayo sa ating browser. Open tayo ng browser, kahit na anong browser ang gamit ninyo, Safari, Bing, or Microsoft Edge. No, punta lang tayo sa online na Python online compiler. Though interpreter talaga siya, no? Hirap i-explain itong mga part na to kasi ito ay under ng course natin na Introduction to Programming. So, free din yun, ano? Yung course na ating Introduction to Programming, free din. So, pwede nyo siyang i-take at maganda i-take nyo siya, advisable na i-take nyo siya. So, dito, makikita natin sa Programmist, no? Nung tinype ko ang Python Online Compiler, lumabas itong Programmist. Okay? So, ito siya. So, just in case hindi nyo nakita yung kanina, ito yon. So, open ko lang to and then napunta ako dito. Ayan. So, meron lang siyang mga commercials dito at minsan mabagal yung kanilang website. Yung kanilang mismong website, no? Mabagal. At mapapansin nyo sa left side, napakarami dito mga engine. Na meron tayo ditong R, meron din tayong HTML, Java, itong ating mga C#, ito C#, C++, C, JavaScript, Go, I think marami pa yan eh. Oh. So, ayan. So, may Rust din. So, ito ay online. Ibig sabihin, meron online engine na pwede natin gamitin para i-run yung certain mga text, mga command, or mga code. Now, sa left side, dito sa aking left side, di ba, nahati siya sa gitna, no, ay dito sa kaliwa ay meron tayong main py. Okay, so yung ginawa natin is Hello World Py. So, yung title na nilalagay dito ay hindi naman to masyadong mahalaga at this time, pero later, magiging mahalaga siya when we create programs. Magiging mahalaga yung pangalan para madali natin matandaan kung ano yung program na yun. Pero at this time ay Hello World muna tayo. Simpleng Hello World. So, kung titingnan natin, Hello World yung nilagay natin dito, ang gagawin na lang natin is kokopyahin na lang natin yung laman nito. Rename natin ulit. Gawin muna natin txt para mabuksan siya. Yan. So, any program na kinreate mo
you can always open it using our text pad, no, text editor. Yan. So, lumalabas na yung words, keywords, text editor. Ibig sabihin ay pwede mo i-edit yung laman sa loob. Text editor. No? Sabihin nyo nga, text editor. Yan. Text editor. Ayan. So, itong text baliktad. Text editor, ito ang tawag. Editor. Yan. Yan ang tawag sa mga IDE. Text editor, no, isa yung tawag din sa kanila yan. Depende kung ano yung iyong gagawin. Pero most of the time, at lagi, hindi most of the time, lagi, ang IDE, ang iyong gagawin doon is more on text. Text yan, no? So, meron siyempre may mga pang-process ng images. Pero when it comes to programming, laging text yan. Tinatawag yung text na yan na code. No? So, hindi siya mahirap talaga actually maunawaan. Actually, ang text ay code. No? Kaya lang siya nagiging code kasi papunta na siya sa iraran niya ang isang program. No? While yung text ay all-purpose yan. Pag sinabi mong text, ay pwedeng yan ay message lang, simple message, chat, email, yan, text. So, kung papansinin mo lahat ng bagay sa ating computer may text. May character, may strings, may text. Yung text, tinatawag yung character, tinatawag din yung string, tinatawag din yung ano ba itong tawag dito? Maraming tawag wala sa isang tawag pa dyan. No, discuss natin yan sa introduction to programming. So, yung text, tinatawag lang code kapag yung text mo ay gagamitin na for programming. Okay? No, pag sinabi mo, show me the code, text yun. No, ibig sabihin yung text. Kagaya gagawin natin yan. Alright? So, dito ay mapapansin natin meron tayong hello world. So, kapag kinopy natin yan, copy muna natin kasi wala tayong pang-run ng Python dito. Wala tayong engine, no, na mag-interpret ng Python. So, punta muna tayo sa online. So, gagawin ko dito is buburahin ko muna to, no? Sige, copy na lang natin to muna. Copy. Yan. Yung isa, type na lang natin dito. Erase ko, then type natin dito. Hello world. Run. So, mapapansin mo, pag kinlik natin yung run, kung sa inyo ay white pala, ito yung black, white ito. Sorry. Masakit sa mata. Ayan. Kung papansin niyo, kapag simpleng text lang, ang tinype natin, simpleng text, error ang lumalabas sa shell. Ito, mapansin niyo, mayroon shell. So, hindi siya basta simpleng interpreter lang kasi ito ay text na hindi naiintindihan ng engine natin, ng interpreter na, oo nga, may text ka dyan, pero anong gagawin mo dyan? Diba? Meron ka hello world, anong gagawin mo dyan? Anong papagawa mo sa akin? So, ito yung side ng computer na ginawa niya dito sa code mo, sa text mo. No? So, meaning to say, hindi niya alam kung anong gagawin niya dito. So, napansin niya, string yun, no? Oh, line 1, hello world. Tapos, syntax error. Yan, lumabas na yung syntax or error. Invalid syntax. Ibig sabihin, hindi tama yung format o yung rule na ginamit mo para maintindihan ng shell na para sa ating Python. Ayan, so burahin muna natin to. Ayan, so ilagay natin siya sa tamang syntax. Yung kanyang syntax ay print. Okay. Hello world. Tingnan natin kung mag-run. Okay, so nag-run na siya. So, kung papansinin ninyo, ang message na gusto nating i-display sa screen ay hello world. No, iba siya doon sa ating browser. Sa browser, kahit na i-type mo, i-interpret ka agad siya or i-display agad siya ng browser as a plain text. No, yung sa ating sa kanina, no, yung ginawa natin using HTML. While dito sa Python, kailangan mo sundin yung kanyang rule, yung kanyang syntax. Kasi dito, yung word na yung ating ditong print, no, yung ating print ay sinasabi natin sa computer, paki-print mo nga sa screen, ha? Hindi print sa papel, no? Print sa screen.
hello world. Ayan. So, ilalabas lang niya kasi nakita niya yung ating keyword dito na print. Ayan. So, ilalabas lang niya dito sa kabila na hello world ang pinapa-display mo sa kanya. So, itatype niya. So, dito pwede mo siyang ilagay, dagdagan, hello world. I am Michael Tan. How are you today? Okay, so run natin ulit. So, ayan, lumabas din siya. Today. Ayan, run natin. So, in other words, ay text pa rin siya, group of words, group of text, character. Sabihin na natin na iba-iba lang yung engine na gagamitin para may run siya sa isang computer. So, yan yung programming languages. At lahat ng programming languages, sabihin ko na lahat ng programming languages, sila ay bunch of text lamang, no? Ang tinatawag lang na code ay para sa programming. Pag sinabi mong text, general yon. Pwede siya sa email, anything na pwede mong gamitin for the text, character. Yan. When it comes to code, ay meron tayong kailangan sunding syntax. Alright? So, I hope ginawa niyo yung ating ginawa ngayon kasi papunta na to sa mas magandang mga matututunan natin sa mga next topics, no? At yan yung ating goal dito sa Learn Computer Today. Hindi lamang tayo magkwentuhan, magdaldalan, mag-inspire, mag-motivate sa isa-isa kasi kulang ang motivation kung wala tayong gagawin. Alright? So, gawin po ninyo ito, sikapin nyo. At ito naman ay online, pwede nyo try sa inyong cellphone. Try nyo po ito. Alright? Pero mas mabuti kung nasa computer kayo. Alright, sige po, magkita po tayo sa sunod na lesson. Bye-bye po.